Pilipinas. Ako si John Paul Mata Ako si Sofia Bustamante para sa nagbabagang balita. Frontliners, kailangan ng tulong sa isip. Mga kabataan, biktima ng lindol at trahedya. Mga estudyante, stress sa daming gawain. Pagbangon sa biktima ng human trafficking. Hirap sa pag-aaral sa kabundukan. Ngayon, aalamin natin dito sa Alertong Balitang Pilipinas. Sa gitna ng pandemya, hindi biro ang mental at emosyonal na hamon ng ating mga frontliners. Ngayon, tatalakayin natin ang counseling services na tumutulong sa kanila. Salamat po, Mata. Ako po si Jenny Mercancho at narito tayo sa Faith Counseling Facility. Ayon sa mga eksperto, ang matinding stress sa mga healthcare workers at iba pang frontliners ay nagdudulot ng malalim na epekto sa kanilang mental health. Narito tayo sa isa sa mga nurse. Miss, ano po ang nararamdaman natin ngayon? Napakahirap po noong simula, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Laking tulong ang counseling sessions para makapagbukas ng damdamin at maibsan ang bigat na nararamdaman. Ayon sa mga organisasyon, laking ginhawa ang online therapy at support groups. May mga counseling sessions din sa ospital para sa mas madaling access. Ang ating makapanayam ngayon ang isang psychologist na galing sa ospital. Ito po si Sir Ito. Bilang sa isang mga psikologista na nagtutulong sa mga frontline workers, paano po kayo nakakatulong sa mga frontline workers? Para sa kanila, mahalaga talaga ang counseling upang matulungan ang kanilang mga katrabahong mga frontliners. Dahil sa pagharap ng stress at emotional exhaustion, kailangan nila ng mas marami pang resources at trained professionals upang mapalawak ito. Patuloy ang pananawagan para sa mas maraming suporta sa mental health services ng ating frontliners. Kansyo nagbabalita, Alerto Balitang Pilipinas. Sa ibang balita naman, sa gitna ng matitinding trahedya tulad ng lindol at iba pang sakuna, hindi lamang pisikal na tulong ang kailangan ng mga biktima, kundi pati na rin ang mental at emosyonal na suporta. Ngayon, pag-uusapan natin ang counseling sa pagtulong sa mga nasalanta. Kay Barete, Ako si Geraldine Garrete at narito tayo sa isang evacuation center kung saan patuloy ang pagbibigay ng psychological first aid at counseling para sa bawat sarili. Narito tayo para magtanong sa isa sa mga counselor. Bakit mahalaga ang counseling sa mga ganito? Makahalaga ng counseling para sa mga nabiktima. Marami sa kanila ang nakakaranas ng anxiety at alone. Sa pamamagitan ng mental health support, natutulungan natin sila maibsan ang kanilang takot at unti-unting makabawi. Sa gitna ng anumang trahedya, hindi lamang pagkain at tirahan ang mahalaga kundi pati na rin ang mental at emosyonal na kalagayan ng mga biktima. Ito si Ivarite, nagbabalita sa Alerto Balitang Pilipinas. Sa pagbabalik Alerto Balitang Pilipinas, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12080 o Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act upang palawakin ang mental health services sa mga paaralan. Layunin itong bigyan ng sapat na counseling at psychological support ang mga estudyante sa buong bansa. Para sa detalye, narito si Olyorga. Salamat Mata. Narito tayo sa isang pampublikong paaralan kung saan ipapatupad ang bagong batas na nagbibigay ng mas malawak na akses sa mental health counseling para sa mga estudyante. Kasama rito ang pagtatayo ng care centers kung saan maaaring lumapit ang mga estudyanteng dumaranas ng stress, anxiety o iba pang mental health concerns. Narito tayo sa isa sa mga counselor. Bakit mahalaga ang batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Makahalaga ng batas na ito dahil mas marami ng mga estudyante ang magkakaroon ng access sa counseling. Madalas ang mga kabataan ay nahihirapan ipahayag ang kanilang nararamdaman. Kaya't malaking tulong ang ganitong programa. May mga panahon na sobra ang pressure sa eskwela at sa personal na buhay. Buti na lang may mga counseling services. Bukod sa counseling, bahagi rin ng batas ang mental health awareness programs upang matulungan ang mga estudyante na harapin ang kanilang emosyonal
na hamon ng mga tamang suporta. Ito si Uliorga, nagbabalita sa Alerto Balitang Pilipinas. Babalik, Alerto Pilipinas. Patuloy ang mga social workers sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng human trafficking upang matulungan silang makabangon. Narito ang ulat ni Uliorga. Kasama natin si Miss Miharis, isang social worker. Miss Miharis, paano niyo po matutulungan ang mga survivors sa human trafficking? Una, sinasiguro naming ligtas sila at natutugunan ng kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at medikal na atensyon. Mayroon din kaming counseling at vocational training para matulungan silang makabangon at makapagsimula ulit. Ang laban kontra human trafficking ay hindi dapat ipagwalang bahala. Mahalaga ang pagtutulungan upang matulungan ang mga biktima na makapagsimula muli. Ito si Uliorga, nagbabalita, Alerto Balitang Pilipinas. Sa karagdagang balita, sa kabila ng mga hamon ng malalayong lugar, patuloy ang mga social workers sa pagbibigay ng alternatibong edukasyon para sa mga kabataang walang akses sa paaralan. Para sa ulat, narito si Miharis mula sa Tinago. Lakad Maata, nasa Barangay Tinago kami ngayon kung saan sinasagawa ang community learning sessions para sa mga batang hindi makapasok sa paaralan. Paano nyo tinutulungan ng mga batang walang access sa education? Nagbibigay kami ng learning materials at face-to-face sessions sa barangay. Sinasanay din namin ang mga magulang upang matulungan ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Malaking tulong ito sa mga bata at magulang. Masaya sila dahil natututo sila kahit nasa malayong lugar. Ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat bata. Sa tulong ng social workers, patuloy ang pag-asa para sa kabataang nangangailangan. Ako si Miharis, nagbabalita, Alerto Balitang Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Ako si John Paul Mahana. Ako si Tia Bustamante. Ating alamin ang nangyayari sa modernong panahon. Alerto, Balitang Pilipinas.